What's up guys? At back to Pinoy Lens. At meron naman tayong pag-uusapan, no? At this time, mga DDS group. Yep. Okay? Alright, abangan nyo yan ha. Huwag kayong aalis. Huwag kayong aalis! Alright, balik tayo sa Pinoy Lens. At tayo po ay may pag-uusapan lamang. Actually, ito ay naganap nung, what do you call this, yung birthday ni Tatay Digong kung saan marami ang nagsalita. No, marami bumate, marami nagsalita. At napansin ko lang dito ay meron ditong dalawang magkasama na medyo nagkaroon ng konting sagutan. Anyway, ganoon talaga, no? At even though na para sa akin, may kanya-kanya tayong paniniwala, may kanya-kanya tayong iniisip, pero ang akin lang po ay sayang naman kung ito'y palalalain pa, no? Sana pag-usapan na lang kasi nga nasa isang kubo tayo ngayon, no? At pinaglalaban natin ang mga Pilipinong naghihikahos at yung partido na ito ay isa sa lumalaban sa administrasyong bangag. Okay? Alright, at syempre po, no, ano ba yung sinasabi ko? Eh, ito po si Attorney Guanzon, no? At ito po si Attorney Guanzon ay alam naman natin na dati po yung Pinklawan o originally, no, sa nakikita ko at na-research ko sa kanya na siya ay Dilawan. And up to now naman, ina-admit niya naman yung kanyang paniniwala, no? At siya rin na mismo nagsasabi na karamihan ngayon sa mga Pinklawan ay talagang may gapak sa ulo. Kaya hindi niya na matanggap. Pero sabi nga ng isa ay talon-talon daw dito, nagpe-pretend na siya raw ay Duterte or what. Pero sa ngayon nakikita ko, I think it's about time na talagang kung ano ka man dati, kung dilawang ka, o puti ka, o asul ka, o pulawan ka, kahit pa sabihin mo pulawan. Pero kung nanindigan ka na at ito'y para sa Pilipino, ay tanggapin na natin. And kung iisipin yung mabuti na itong si Atty. Guanzon ay isa rin sa mga tumitira noon kay Tatay Digong at saka kay Sara Duterte, especially no 2022 last election. Pero ngayon siguro parang tayo, 'di ba? Tayo pinaniniwalaan natin na akala natin si BBM ay parang isi-save niya yung nangyari sa kanyang pamilya, yung pangalan ba, no? Pero instead ay talagang tinuluyan niya ng magnakaw. At adik pa. So, wala na, ika nga tapos na yung ating paniniwala sa isang Marcos o sa pamilyang Marcos. Kaya siguro ito ay pinagsisihan niya rin yung kanyang pagtitira nung kay Inday. Although hindi ko nga rin nagustuhan ng kanyang mga sinabi tungkol kay Inday na ito raw ay may gapak din. Ganun talaga. No, politika siraan. Pero again, hindi ko naman kinakapian itong si Atty. Guanzon. Ang akin lang po kasi ang paniniwala ko ay para sa inyo at sa kay Inday Sara. At kung hindi naman kay Inday Sara at sa mga Duterte, hindi naman tayo nakatikim ng ginhawa kahit papaano nung panahon ni Tatay Digong. Okay? At sino ba ito sinasabi ko? Di walang iba kundi si Atty. Topacio. Ito, idol ko yan, no? At aaminin ko sa iyo, bilib ako sa kanya at siya ay may pinangahawakan siya pag nagsasalita siya sa mga ganitong klaseng mga, alam niyo na, matter. No? Kapag meron siya sasabihin sa isang tao, alam niya na may facts, naniniwala siya sa mga documents, naniniwala siya sa ebidensya, which is, ganoon naman talaga Diba? Kaya tayo mga vloggers kailangan, bago tayo magsalita, ay meron tayong pinangahawakan na talagang totoo yung inyong sinasabi o yung totoo yung nakuha yung source. Or kung meron man, just say allegedly, katulad nga ng sinasabi ng nila Castro, o kaya yun lang akin, no? Pero pakinggan muna natin yung kanilang mga sinabi at pasensya na po kayo kay Atty. Guanzon at medyo Bisaya. Hindi po tayo Bisaya. I'm trying to catch up. Pati nga po si Inday ay Bisaya din at minsan pa nagsasalita ng Bisaya, abay walastek. Hindi ka pwede magbatanggen niya. Anyway, pakinggan po natin at let's go first sa ating Atty. Guanzon. Guanzon, nga dilawan mo na! Dilawan mo na! Kaning tao dire ang sige sabok-sabok na ako. Ang dilawan man kang anong gadul-dul man kang bibisara karon. I guess ito yung una yata. Hindi ko lang kung nagsalita na si Atty. Topacio dito, no? Kaya niya sinasabi yan, no? Medyo baka tinamaan din siya na lintek. No? At syempre, hindi naman natin masisisi si Atty. Topacio dahil syempre, loyal yan, solid. At pinanindigan niya yung kanyang mga sinabi noon. At ito naman si Atty. Guanzon ay hindi rin mawawala sa ibang tao, no? Na, ba't ka palipat-lipat kung saan meron, kung sino malakas na adong ka. Yun ang ibibintang kay Atty. Guanzon. Kaya hindi na po natin masisisi yan. At again, wala naman tayong kinakampihan kasi ang para sa akin, no? Ay syempre, Sara Duterte tayo, pinaglalaban natin si Tatay Digong and isa ang PDP na ipinaglalaban si Tatay Digong, no? At alam naman natin na isa rin ang PDP na sumusuporta sa likod ni Vice President Sara. Ang akin lang sana ay, I don't know, sana ginamit na lang or inayos na lang nila ito in private. Huwag na nila pinaalam pa sa tao. But it's too late.
no? Alam nila nagkakabanggaan itong dalawang ito at siguro para kay Atty. Topacio din ay gusto niya kasi ipaan sa tao na hey, huwag po tayo magpapabudol. No, usong-usong budol simula ng si Bangag ang naging presidente ng Pilipinas. Tuloy na rin! Ayaw na yun si VP Sara. Ayaw na lang nagdiskutan kay karon ang kinahanlan mo daog yun si Sara for president. Kung dilaw ka, kung pula ka, kung pink ka, kung blue ka, kung sa wala na minimo kaakig. Wala kami kaakig sa inyo. Yun naman ang tama kay Atty. Guanzon, no? At kahit pa dilaw ka, puti ka, asul ka, o again, pulawan. Wow, dagat! That's right. Ay talagang masasabi natin kung ang paninindigan mo ay para umangat ang Pilipinas. Eh kung nasa berde ang pag-asa, why not? Diba? Yun nga lang, syempre, may mga magsasalita na ikaw ay balingbing, wala kang isang salita sa grupo, you're not loyal. Yun ang masasabi sa iyo eh. Kasi nga, pailan-ilang beses ka na tumatalon. Diba? So, yun ang gagawing pitas nila sa iyo. Lalo na ngayon, nag-declare si Senator o Atty. Guanzon, hindi pa siya senator, pero magsa-senator siya. Yan ang gagawin ngayon ng mga maiinis sa kanya, lalo na siguro sa Dilawan. Dahil ang Dilawan, malakas manira yan, tapos nakapi pa nila ang NPA. Kaya naman ang mga propaganda nila, ang galing nila. Kita mo ang ginagawa nila kay VP Sara. No? At napapaikot nila ang presidente ng Malacanang Bangag para magamit nila yung kanilang sariling propaganda against Sara Duterte kasi nga takot sila kay Inday kapag nakaupo to bilang presidente dahil yung tatapusin na nila o ni Inday ang hindi natapos ni Tatay Digong dahil nabitin sa oras. Sana nga mawala lang mga buwakan ng ilang mga NPA na yan at sana nga pausukan na yan ng AFP. No? Tapusin na. Ika nga, Ed, tapusin na. Diba? Upod na lang kita diritanan kay Sara para sa aton pungsod. Dahil kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Kaya si Rowena Guanzon magsasara Duterte. Kasi Sara Duterte lang ang presidente na kung siya manalo, may mananagot. Yun! Yung tama rin naman, no? Kaya Atty. Guanzon, kapag si Inday ang nanalo, ay may mananagot. Which yung sinabi naman niya ni Inday kay Bayot. Kay Bayot. Okay? Sa channel ni Banat Bayat tsaka ni Coach Dada, no? At, ka na, Banat! Yun pa rin tawag sa'yo, eh. But anyway, sinabi naman niya na hindi naman siya, dahil nga gusto niyang paglikuran ng Pilipino, katulad nga sinabi ko, si BP Sara, ang gagawin niya ay yung kanyang vice president, ang gagawin niyang magdidimanda o yung may mananagot sa mga hayop na Marcos administration at ang mga congressman magnanakaw at ang mga ilang senator na subo ang puwet ni Bangag. Okay? Pasensya na po kayo sa salita ko at talaga nakakabwisit lang ang mga politikong yan dahil lalo na yan si Ping Lacson na napakaduwag ng hayop na yan. No? Puro dakdak, puro daktak. Si Trump naman ngayon ang tinitira niya. Punta ka sa US. Nang masampal ka ni Trump, Ping Lacson, tingnan natin yung tapang mo. Alam ko naman magaling ka lang naman sa kuratong baliling eh. Palakpakan lang ito. No? At pinagmamalaki mo pa, Ping Lacson, yung sinasabi mo na ikaw, nakatago ka, walang nakahuli sa'yo, kaya humingi dapat ang advice sa'yo si Senator Bato. Ang kapal din naman ng mukha mo para sabihin yan. Anyway, let's talk about naman si Atty. Topacio. No? Ito si Atty. Topacio ay sumagot sa sinabi ni Atty. Guanzon. I'm not sure kung si Atty. Topacio ba o siguro, I think it's Atty. Topacio. Kasi nga, dahil nga nandun sa grupo na yon si Atty. Guanzon, sino pa ba pinatatamaan ni Atty. Topacio kung hindi si Atty. Guanzon. No, ay diretso wala tayo. Pakinggan natin ang sabi naman ni Atty. Topacio. Huwag po tayong pabubudol. Yun! Nabudol na tayo doon kay Pangulong Marcos Jr. Nabudol na tayo kay Lizon Tiveros na inendorso ni Vice President Sara. May mga tao po dyan, nagkukunwari, Duterte daw sila. Tingnan nyo. Oo nga nabalitaan ko din yan. No? Si Virus, yung Virus. Talagang lintek, pumunta pa ng Davao yan para kausapin si Inday. Natulungan siya dahil hindi mananalo talaga sa pagka-senator yan eh. Kaya nga nagtataka, up to now, nagtataka yung ibang matitinong Pilipino na paano nanalo yung hayop na yan. Diba? Ang dami niya nasabit na ginawa. Tanim kaso, tanim witness. Diba? At sa PhilHealth pa, may kaso rin yan. May question din yan. May allegedly, may kurakot yan. Ngayon, may insertion pa. Tapos sasabihin niya, galit siya sa korap, pambihira. Kaya tama naman si Atty. Topacio, huwag tayo magpapabudol. Hindi ko naman sinabi na huwag kayo maniwala kay Atty. Guanzon. No? It's just so happen na si Atty. Guanzon ay galing sa kabilang parlor. At ang masakit ito ay kumakampi siya ngayon kay Inday. Siyempre, yan ang iisipin ng mga taong nakakakilala mismo kay Atty. Guanzon. Ako nga inis din ako niya kay Atty. Guanzon noong 2022, noong campaigning period. Dahil pala yung kay Bangag naman, ay wala naman akong pakialam doon. No? Pero yung kay VP, nung sinasabi niya na si Sara daw ay
may gapak, doon ako nagagalit kay Guan. So talagang tinitira ko pa yan sa Twitter pa noon, no? Hindi pa X, at saka sa Facebook. Talagang tinitira ko yan. Pero nung nalaman ko ngayon na na-realize niya na mali, at na-realize niya na ang mga Duterte ay tao, no? Hindi katulad ni Bangag, ay asal magnanakaw, adik at demonyo, at pati siya Dilawan, kumakain na rin ng puwet ni Bangag para lang magkaroon ng posisyon, na-realize niya siguro na hindi tama ang ginagawa. Lalo na yung mga pinklawan. Yung mga pinklawan na yan ang mga talaga na masasabi natin na I think they need psychological test sa ulo. Di ba? Okay? Alright, tuloy natin. Ang history nila. Anong sinasabi nila noon laban kay Pangulong Duterte? Anong sinasabi nila laban kay VP Sara? Pinahirapan nila ang Duterte Youth Party List. Pagkatapos, magsisiksik dito, Duterte daw siya. Wow naman. Wala bang sinasabi, ha? Yun, so narinig nyo na ang bawat side ng dalawa. Bahala na kayo kung ano ang inyong iniisip. Mag-comment lang kayo dito sa aking channel at para masagot ko sa susunod kong content o video. Ang akin lang, ang perspective ko rito is sana ay magkausap at magkaayos na. Hindi lang yan, may kasunod pa ako sa inyong sasabihin at pag-uusapan ng aking another perspective sa inyo na tungkol po naman sa kabilang vloggers naman to. No? But anyway, ang akin lang ay sana ay maayos sila to dahil pabor ito sa mga pulawan at saka mga sa loyalistang tanga na iniisip na mabuti nga magkagulo-gulo ang DDS dahil alam naman nila na hindi nila kayang basagin ang DDS. No, they can't. Kasi kung mahina ang DDS tulad ng pinklawan, no? ay hindi yan babanggain palagi ng mga loyalistang tanga at yung mga naniniwala sa mga bangag at mga dilawan na hanggang ngayon ay tanga pa rin. No? Doon kayo sa taong marulong o open-minded. No? Ang akin lang po, sana maayos to, huwag itong lumala. Pero kung hindi, ano po magagawa natin? Nasa inyo ang desisyon kung ang Sara Duterte ba ay dapat maging Pangulo. But you know, na marami ngayon ng Pilipino ang naniniwala kay Sara. May mga nagsisurvey na at si Sara pa rin ang angat. Pangalawa si Lutang. No? But at least we know that Filipino really want Sara. Sa nangyayari ngayon kay Bangag, balita ko, stage 4 daw. Sana totoo, pero mukhang malabo, di ba? Kaya tingnan na natin ano pa susunod na mangyayari. Kuya Pay buhay pa, no? At ang nakakatuwa dito ay imbis na ang Pilipino, no, ay nagdadasal sa isang pangulo na sana ay mabuhay pa siya at humaba pa ang buhay, ay hindi po, no? Instead, nagtatanong, buhay pa ba? At hindi lang 'yon, nagtatanong, patay na ba? Kasi hinahanda na namin ang popcorn dito. So yun yung nangyayari ngayon sa administration Bangag, no? At wala nang tiwala sa Marcos administration at sa pamilya niya mga addict din allegedly. Well, I guess totoo. Okay? Alright, mga guys, hanggang dito lang po, no? Thank you for supporting Pinoy Lens. At syempre po, subscribe naman kayo palagi. In that way, tayong channel ay mag-grow. At syempre po, no? Huwag po natin kalimutan, Pinoy Xer, ho? Ginawa ko yung channel na yan para sa ating mga Generation X, Z, at yung kung sino pa mga oldies na makaka-relate dito, kung saan siya rin po ay magre-react at ako rin po yun. Okay? Alright, in behalf of Senator Marcoleta, hope lang, okay na. At syempre po, kay Vice President Sara, my president right now, kasi hindi ko po nirespeto ang Bangag. Mahalin natin ang Pilipinas. Okay? Sige po, hanggang dito na lang. I'll see you again. Bye-bye.